Good day, my name is Grazel Torte, student nurse from Lyceum of the Philippines, Batangas. Today I'm with Miss Chona Poncardas. How are you, ma'am? Yes, I'm good. Today I'm going to discuss what is hypertension. What is hypertension? Also known as high blood pressure. Ano daw ang ibig sabihin ng hypertension? Ito yung pagtaas ng ating dugo at pagbuga ng ating dugo sa mataas na pressure sa ating mga ugat. Ayan. Ito naman yung mga numbers para malaman natin kung normal ang ating blood pressure or hindi. Ang normal range ng ating blood pressure ay 120/80. So meaning kapag tumaas dyan, possible na nagkakaroon tayo ng pagtaas ng dugo. Types of hypertension, meron tayong primary and secondary. Sa primary, ito yung dahan-dahan na pagkakaroon natin ng ng high blood pressure na hindi natin nalalaman. Ayan. Ito naman sa secondary, ito nakukuha to sa pagkakaroon. For example, meron tayong underlying condition like diabetes. Yan. Pwede tayong magkaroon ng hypertension dyan. Ito. Risk factors for hypertension. Modifiable. Ito yung modifiable, yung pwede sana natin maiwasan. Like for example, pagkain ng mga unhealthy food, pagiging physically inactivity, excessive alcohol and smoking. Sa unhealthy diet, ito yung pagkain natin ng mga processed food, mga rich in saturated, high in saturated fat and trans fat. Ito, yung pagkain natin ng mababang intake natin ng fruits and vegetable. Sa physical inactivity naman, ito naman yung pagiging hindi natin physically active like for example, hindi tayo nag-exercise, excessive alcohol and drinking, ito yung pag-inom natin ng sobrang alcohol at paninigarilyo. Ito naman sa non-modifiable naman, ito yung hindi na talaga natin pwedeng iwasan kasi talagang magkakaroon tayo niya kapag, halimbawa, nagkaedad na tayo, malaki ang chance natin na magkaroon ng high blood pressure. At saka sa family history din, kapag may yung family mo, merong hypertension, possible na magkaroon ka rin kasi nasa genes mo na yon. And pre-existing medical condition, kapag may iba kang karamdaman, possible din na magkaroon ka ng high blood pressure. Like for example, sa kidneys, yan. Ito naman yung sign and symptoms. Headache, chest pains, dizziness, difficulty of breathing, nausea and vomiting, blurred vision, irregular heart rhythm. Yan. Kapag ka naramdaman mo yan, isa man sa mga yan, huwag mong babaliwalain. Kailangan magpa-check up tayo sa doktor. Yan. Ito naman yung way po, how to diagnose the hypertension. Ito yung ECG, yan, blood test, mostly ginagamit mostly nadidetect ang high blood pressure sa blood test. Yan, kapag pag-check ng lipid profile mo, kidney function test, thyroid function test, and blood sugar test. Treatment, ito. Ang treatment naman ng high blood pressure, healthy lifestyle lang, changes, kung hindi ka nag-exercise lagi, mag-exercise ka na, and then pagkain ng mga healthy food. Ayan. Practice healthy living habits. Eat healthy diet. Yan. Kapag may diagnose ka na ng high blood pressure, kailangan mo nang mag-cut sa mga unhealthy food. Yan. Pagkain ng mga alat, mga saturated fat, and then kailangan mo na rin maging physically active. Para makaiwas at maiwasan ang high blood pressure. Bawal
Iwasan na rin ang pag-inom at paninigarilyo. Yan. Kailangan din matulog ng sapat para maging healthy ang ating katawan. Medical treatment. Ito. Medication can lower high blood pressure, also known as hypertension. The medication are grouped into different classes. Each class helps lower blood pressure in different ways. Yan. Ito yung mga klase ng gamot para makontrol yung blood pressure. Yan. Yan yung mga usually ginagamit na gamot. Ito naman, tuturuan ko po kayo kung paano gumamit ng pang-BP para just in case po. Ito yung tamang pagkuha ng blood pressure. Una, ilalagay niyo po yan dyan. And then, make sure na nakatapat po yung level na to dito sa may artery nyo. And then, i-relax nyo lang po yan. Unang tibok po na malakas. Kailangan alamin nyo muna yung pulso nyo. And then, dun yung po ilalagay. Usually, 200 po yung ginagamit din. I-release nyo po dahan-dahan. Unang tibok na malakas. At huling tibok na mahina. Yun po ang magiging systolic and diastolic nyo po. Ganun po ang pagkuha. Naintindihan nyo po ba kung paano ang paggamit ng blood pressure? Yan. Yan. Complication of hypertension. Ito yung mga possible na maging complication ng hypertension. Pagkakaroon ng heart attack, stroke, heart failure, kidney failure, heart disease, vision loss. Kasi lahat yan, lahat ng dinadaanan ng dugo natin ay connected sa mga internal organ natin yan. Yan. Ito po yung katapusan ng ating discussion. Kung meron pa po kayong ibang katanungan, pwede niyo po akong kontakin. At may bibigay po ako sa inyong pamphlet. Ito po, nandito po ang aking number at ang contact number ko. Kung may iba po kayong gustong malaman tungkol sa hypertension, huwag kayong mag-atubili na kontakin ako. Maraming salamat po.